Department of Labor and Employment paigtingin pa ang pagbibigay proteksyon sa mga kasambahay, partikular na sa kanilang mga benepisyo. Si Noel Talakay sa sentro ng balita live. Angelic, nais ng Labor Department na ang lahat ng kasambahay sa buong bansa ay mayroong pangunahing mga benepisyo tulad na lang ng SSS. Kaya naman, ngayong pagdiriwang ng araw ng kasambahay, ito ang tututukan ng ahensya. Hinikayat ngayon ng Labor Department ang mga employer na mga kasambahay sa bansa na bigyan sila ng mga benepisyo tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ayon kay Ama Crisma Lobrena sa Tumba, Direktor ng DOLE para sa Bureau of Workers with Special Concern, sa 1.4 million na bilang nila sa buong bansa, 83% nito ay walang mga benepisyo. Kaya naman ang layunin nila sa pagdiriwang ng araw ng kasambahay ngayong taon ay mabigyan sila ng kaukulang benepisyo at magkaroon ng kaalaman kaugnay sa kanilang mga karapatan. Ito ay laging ginugunita tuwing January 18 kada taon at lahat ng opisina ng DOLE sa buong bansa ay dapat makiisa alinsunod sa kautusan ng Kasambahay Law. Pero ngayong taon, tatagal ang pagdiriwang na ito hanggang katapusan ng ngayong buwan upang bigyan ng pagkakataon na makasama ang iba pang mga kasambahay na ang kanilang day off o araw ng pahinga ay tuwing araw lang ng Sabado at Linggo. Talaga ito na magsama-sama ang mga kasambahay sa mga ganitong okasyon kasi unang-una, kailangan malaman nila na meron silang mga karapatan at may mga benepisyo sila based doon sa batas. At nalaman namin kasi based doon sa survey na ginawa ng Philippine Statistics Authority together with the National Wages and Productivity Commission noong 2019, merong 1.4 million domestic workers sa Pilipinas, pero 83% sa kanila ay hindi covered ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Angelic, para naman doon sa mga kasambahay na wala pang mga pangunahing benepisyo, payo ng DOLE na lumapit lang sa kanilang labor relation para lang sila mabigyan ng tulong at makakuha, maging miyembro ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Angelic? Okay, alam mo Noel, may mga iba na nag-hire ng mga kasambahay sa pamamagitan ng mga agency. At yung agency, normally, nakadagdag yun dun sa pinaka-salary nila, yung mga benepisyo. Unfortunately, yung iba sa mga kasambahay, wala namang membership. So, tinatanggap lang nila yung contribution, pero wala naman silang nilalagakan nung perang iyon. So, meaning to say, hindi sila registered sa SSS, sa PhilHealth, o kaya sa Pag-ibig. So, paano kaya ma-address yan? Alam mo, Angelic, isa rin niya sa mga problema na tinututukan ngayon ng Department of Labor. Kaya naman, hinihikayat nila. Kaya naman pumupunta sila sa mga barangay para hikayatin yung mga employer, yung mga kasambahay na magsumbong sa ahensya, sa kanilang ahensya, para naman matugunan ang kanilang problema sa pagkuha ng mga pangunahing benepisyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.